Okay, magandang umaga uli sa ating lahat, mga kapatid. Marami na tayong natutunan, marami na tayong nabasa, marami na tayong nabuksan na mga talata sa Biblia. Ang pinakahalaga na sa nakikita ko, yung pinakamahalagang salita na nabuksan natin ay tungkol sa Revelations na sinasabi niya sa 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So dito sa nilalaman ng Revelation 1-3, mapalad ang bumabasa at ang mga nangakikinig ng mga salita ng hula. Yung hulang sinasabi, yun yung mga aral na nakasulat sa Biblia. Kaya sinasabi niya, mapalad ang nangakikinig. Mapalad ang bumabasa. Ako bumabasa. Mapalad din ang nakakikinig at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Sapagkat ang panahoy malapit na. O, di ba? Pati nga yung panahon na malapit na, nakasulat din sa Biblia. Ano yung mga signs? Lindol, magkakagyera, magkakagutom, magkakaroon ng pandemya, kasama yun. Tsunami, o marami nang nangyayari, di ba? Yung last na pinapanood namin ni Marilyn, yung baha, tsaka lindol sa Mexico. Siyempre, pag lumindol, mayayanig ang dagat. Pag nayanig ang dagat, magkakaroon ng tsunami, pupunta sa mga kabayanan. Maraming nasisirang mga struktura. So, yun. Yung Yolanda natin, pinaka-worst natin, tapos sumunod yung isa pa. Undong ba yun? Odette. Sa Bacolod. Sa Visayas naman ang pinuntirya niya, yung Bacolod. Galing ako doon, di naman yung dating binabaha. Pero ngayon, iba na talaga ang panahon. Super lakas. Oo, iba na. Summer, umuulan. Diba? Iba na ang panahon. So, ito yung mga sinyalis. Pero, sinasabi rin at nabasa natin sa Biblia na ito yung hindi katapusan, hindi pa. Although, sinasabi niya ang panahoy malapit na, panahon ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yun yung mga signs na babalik siya. Di ba, napag-aralan na rin natin 1,000 taon? Di ba? Mawawasak lahat. Magugunaw ang mundo. Di ba? Lahat ng mga namatay ay bubuhayin niyang muli. Wala pang tao nakarating sa langit. Kaya hindi totoo sinasabing si Maria daw dumiretso sa langit. Si Kristo mismo nagsasabi na wala pang tao sa langit, kundi yung anak ng Diyos na pumapanaog sa lupa at bumabalik sa langit. Si Kristo pa lang yun. Wala pang tao kahit na sina Adam, wala pa sina Eva, Noah, etc. Wala pa kahit yung mga apostol. Dahil sinasabi naman born again, nung nabuhay daw muli si Kristo, nabuhay din yung mga banal. Hindi rin totoo yun. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, siya lamang ang nakaakyat sa langit. Siya ang pumapanaog, siya ang bumabalik. Akyat panaog siya. Last time nabanggit ko sa inyo yung premonition. Pag-aaralan natin yung premonition. Ano ang premonition? Ito yung mga nararamdaman natin na parang may mangyayaring masama. Ganon. Mga kutob yun, premonition. Akala natin, ay, magkakagyera na. Mga ganon. Ay, nakita yung orange na araw ng takip silim. Bukas daw, maganda na ang araw, wala nang bagyong darating. Yung mga ganun, premonition yun Totoo ba ang premonition sa Biblia? Tingnan natin Saan napunta yung aking premonition na paksa?
Madami kasi yung nakabukas. Maganda sana nasa screen tayo eh. Para masundan ninyo yung sinasabi ko. Totoo ba ang premonition? Ito yung ating bubuksan na paksa ngayong araw. Sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Huwag mo ipaghambog. Sabi mo, oh, sige, kita tayo bukas. Bakit sigurado ka? Magkikita kayo, hindi mo sigurado. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. So huwag ka mangangako. Bukas, see you. Ganun, ha? May word na ginagamit dyan ng iglesia. Kung loobin. Yan. Kung, if the Lord will it, it will happen. Kaya huwag mo ipaghahambog. Ito tayo bukas. Dahil bukas hindi tayo sigurado eh. Hindi na tayo magising kinabukasan. Yung gano'n. Kaya may word na ginagamit yan kung loloobin. Sabi niya, if God will it, it will happen. Ganyan. Sa Santiago, ganito ang sinasabi. Magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titiri kami doong 1 taon at mga ngalakal at magtutubo. So nagplaplano siya. Bukas, pupunta tayo doon, magninegosyo tayo doon. Hindi rin dapat yun sasabihin mo. Kung lolobin ng Diyos, makakapagtinda ako doon bukas. Yun, may laging sinasabi kung loloobin ng Panginoon. Karugtong ng 4:13 ng Santiago, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi. Yun na yun. Hindi mo alam kasi baka hindi ka na humihinga pag-gising mo, patay ka na pala. So, kinakailangan sabihin mo sa kausap mo kung lolobin. Laging ganon. Huwag mo ipag-ahambog yung bukas kinabukasan. Bukas magpepesta tayo. Lagi may word na kung lolobin ng Diyos. Sa Kawikaan 27:1, ganito ang sinasabi. Huwag mo ipaghambog ang kinabukasan. Yun na kanina binasa natin. Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ngayon ka nabubuhay, okay, live it happily. Lubusin mo ang araw mo ngayon dahil bukas hindi mo alam. Sinasabi rin ng Biblia, gawin mo agad ang naisip mong mabuti. Baka nga bukas hindi mo na magawa. Kasama yan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Lagi kang nasa Diyos. Huwag kang mayabang sa sarili mo. Yan ang sinasabi niya. Doon sa unawa mo, huwag kang maniniwala doon dahil bukas hindi mo alam ang mangyayari sa iyo. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Panginoon, bahala ka na po sa akin. Bibiyahe kami sa New Zealand, bahala ka na po, Lord. No? Pero yung agam-agam mo, nasa aeroplano ka, pag nag-jet lag yun, gumagat. Diyos ko, magganong ka rin. Sumasabay ka dahil hindi mo alam ang mangyayari sa taas. Wala ka namang mahahawakan doon pagka nag-crash ang aeroplano. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, sabi sa awit 37:5. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Siyempre, Panginoon siya. Kung anong gusto niya mangyayari. Binigyan ka niya ng buhay, kaya rin niyang kunin ang buhay na yun. Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, ang sinasabi. At Kanyang palalabasin gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Siyempre, pagka tinanggap mo na yung salita ng Diyos, makikita mo yung katotohanan. Kung siya ang susundin mo, hindi ka pasaway, maliligtas ka. Iyon yung mga pangako ng ating Panginoon.
magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung susunod ka sa Kanya. Paano yung mga pasaway? Bakit ang daming relihiyon? Nagtayo ng kanya-kanyang relihiyon. Dahil ginamit nilang negosyo yung salita ng Diyos. Sinasabi nila, magbigay kayo ng ikapu. O, di ba, meron pang isang grupo dyan, yung cult sa Amerika. O, ginamit niya, sige, benta nyo lahat ng ari-arian nyo. Anya, ito na ang kawakasan. Sabi niya, o, nilason niya yung mga membro niya, pero yung mga pera, diniposit niya sa bangko. Yumaman siya. Namatay yung mga miyembro. Maraming mga kulto sa Visayas, yung sinasabi nila yung PBMA, yung Benevolent Missionaries, yung ginugulok daw sila, hindi sila tinatablan. Pero nung ni-raid, yung kay Ecleo, ilan ang namatay? 17 ang namatay. Asan na yung sinasabi nila? Nasa kanila yung anting-anting ng buhay na walang hanggan. So, hindi totoo yung mga yon. Maraming relihiyon. Nandyan ang Jehovah. Diba? Ang mga saksi. Ang mga leader na mga yan, babae. Hindi pinapayagan sa Biblia yung mga ngaral na babae. Hindi pwedeng magpastor yun. Pwede yun, administrative work lang siya, pero siya namuno, iba na yon, hindi na yon. Sumuway na yon sa aral ng ating Panginoon. Lalaki lang ang dapat manguna pagdating sa pananampalataya. Ang babae makikinig. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kaya pag may nakita kayong relihiyon ng babae, siyang nagsasalita doon sa entablado at nangangaral siya, hindi yung totoong iglesia. Ginagamit lang niya ang salita ng Diyos para magkapera. Marami ng pera, mga relihiyon na yan, saksi, Jehovah. Ang Jehovah nga, pinalitan niya na yung Biblia. Dahil ang Jehovah, ang salita ng Diyos galing sa Hebrew, galing sa Aramaic, wala namang letter J. Kaya nung nag-produce na, madami ng pera ng Jehovah, pinalitan niya na yung salitang Panginoon sa Biblia. Ginawa niyang Jehovah. Walang Jehovahang word, walang J ang Hebrew alphabet. Kung saan doon nanggaling yung mga sulat ng mga apostol. O ganun din yung saksi. Diba? Ano pa? Seventh-day Adventist, yung mga hindi kumakain ng karne, ang kinakain nila sa kapilya nila, mga tangus na vegetarian daw lahat yun. Veggie meat, mga ganun. Kinopya nila yung lasa ng baboy. Pero yung gulay lahat yun. Marami, pero mga babae yung mga yun leader, hindi dapat silang samahan. Hindi yun ang sinasabing ikaliligtas ng tao na nakasulat sa Biblia. Ang magliligtas sa tao kung ikaw ay susunod kay Kristo, ano yung kasamahan ng mga apostol na yon? Yung tinatawag niyang iglesia ng Diyos, yun ang totoong dapat mong pakinggan. Wala na echeworeche, wala nang speaking of tongues, wala na yung gaganon lang yung Amerikana niya, gagaling na, lalakad na yung tao. Pero lahat yun, puro fake lahat yun. Ngayon, anong pinagkaiba ng anghel sa tao? Diba? Alam natin yung mga anghel, anak ng Diyos din yun. Mga espiritu ng Diyos sa mga anghel. Pero tayo, ginawa tayo mula sa lupa. Alabo, hinipa, nagkaroon ng hininga. Pero yung mga anghel na sumuway sa Panginoon, inasawa yung magagandang babae nung araw. Yun. Iba ang mga anghel. Napasama, yung mga napasamang mga anghel, naghihintay na rin yun ng kanilang kahatulan. So walang exempted, pati anghel isasama ng Panginoon sa paghuhukom. Sa 2 Pedro 2:11, ganito nakasulat. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan,
ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Sa unang Korinto, ganito rin mababasa sa mga anghel at mga banal. Nangangaas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y masakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal? Yung mga banal, kasama doon yung mga apostol. Kasama din yung mga nakikinig ng salita ng Diyos na tumutupad sa kanyang mga aral. Magiging banal ka, karapat-dapat ka pagdating ng pag-uukom. Kasama mo ang Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang nangyayari sa tao? Bakit tayo sinusubo? Diba? Bakit? Minsan, sunod-sunod ang problema ng tao. Diba? Kamamatay lang nung isa, meron na namang namatay, nawalan ng trabaho. Mga pagsubok yon sa tao, pinakitibay ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay hindi sumuko, sumawak ka sa Kanya, patuloy kang nakikinig, tumutupad ng Kanya mga utos, magiging banal ka. Dadalisayin ka. Tulad nung ginagawa sa ginto. Diba ang ginto, niluluto sa apoy yun eh. Kaya ano yung apoy? Yun yung mga pagsubok ng tao hanggang ikaw ay maging ginto. Ganun yan. Sa 6:2 ang unang Korinto, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? O yun yung pangako niya, di ba? Pagbalik ni Kristo, kukunin niya yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga banal, at sila ay magtuturo sa loob ng 1,000 taon. Yun yung last, ha? Yun yung last. Pagka hindi pa rin nakinig, yun na yun. Dito ka, sa impyerno ka. Dito ka, sa buhay na walang hanggan. Yan na sinasabi sa mga aral ni Kristo. Sa stress, hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Tayo pala ang hahatol sa mga anghel na pasaway. Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Hindi exempted ang mga anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Si Juan, inattempt niyang magpatira pa, sumamba sa anghel dahil makapangyarihan niya. Makapangyarihan siya. Pero ano sinabi ng anghel? At sinabi niya sa akin, sabi ni Juan, ingatan mong huwag gawin iyan, akong kapwa mo alipin, at iyong mga kapatid na mga propeta at na mga tumutupad na mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. At sinabi ng anghel, sumamba ka sa Diyos. Sana. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Kaya may tinatawag tayong anghel de la guardia. Kasi nakikita mo yung bata, mandadapa, mahuhulog sa duyan. Tapos, walang nangyari. Sabi natin, may anghel de la guardia. Yun ang power ng anghel. 2 Pedro 2:11, samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ito yung na-mention kanina, na iba talagang power niya, dahil siya ay anak ng Diyos, espiritu siya ng Diyos. At hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Kaya natin. Magkaiba ang anghel sa tao. Ang nature ng anghel, sila espiritu. Ang tao, hindi espiritu. Ang tao ay may laman. Anghel, espiritu nga. Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ng isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin.
Nang namatay ang ating Panginoon Kristo, nagturo siya. Nabuhay siyang muli, nagturo siya, tinuruan niya ng espiritual ang mga apostol. So lahat ng salita, nabibigkas nila. Kaya kahit saan sila pumunta, o dito ka, pumunta ka rito, naiintindihan yung salita. So binigyan sila ng kapangyarihan. Pati yung bumuhay ng patay, magpagaling ng sakit. Pero nung bandang huli, yung malapit na ang pagdating ng ibang panahon, hindi na sinunod ng mga apostol yung pagbubuhay muli. Kasi pagka iyon ipinagpatuloy nila, gawa na ng demonyo ang bumubuhay na mag-uli. Marami nang ipinakita, kaya binago ng mga apostol ang kanilang pananampalataya at sila'y nagturo na lang ng spiritual. Spiritual na isinusulat, pinasulat sa kanila ng Diyos na nakarating sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Sa Heneses 18:5, at magdadala ko ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso at pagkatapos ay magsisipag tuloy kayo, yamang kayo na parito sa inyong lingkod at magsipagsabi, mangyari ang iyong sinasabi. Yun ang pagngangaral ng mga apostol, no? At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at niyukot ang muka sa lupa. Ito yung panahon naman ng mga anghel na pinunta ng Sodoma. Alam naman natin ang Sodoma ay winasak ng Panginoon yun. Dahil hindi na nakikinig ang Sodoma. Meron pang isang kwento dyan eh. Yung, sino nga ba ito? Sabi sa asawa ni Lot, huwag ka nang lumingon. Malis na sila eh. Eh nung lumingon, naging asin. Kwento yun, ang ganda nun. Bakit lumingon yung asawa ni Lot? Nakita niyo? Kasi ang Sodoma, pasama na ng pasama. So, meron na dyan, nagsisipag-asawahan kahit hindi naman mag-asawa. Yung ganun. Adultery, nandun na lahat ng kahalayan. Bakit lumingon yung asawa ni Lot? Kasama siya. Kasama siya doon. May namimiss siya doon sa Sodoma. Kasama siya sa mga kasalanan. Kaya, hindi nga siya nasunog, pero naging siya'y asin. Ganun ang mababasa sa Biblia. Pinarusahan din yung asawa ni Lot. Hindi niya maiwan yung... Meron siyang hindi maiwan. Kaya yun. Ba't napunta ako dito sa theology? Sa pag-aaral kasi ang theology, pag-aaral ng mga salita ng Diyos, theos kanya, theos sa Diyos, logos, study. Yun yun, theology. Kaya sa eskwelahan, meron tayong subject na theology. Sa mga Catholic schools, merong catechism. Yan. Catechism sa high school, pagdating mo sa college, theology na yun. Eh, ako sa Bacolod, theology 1 to 4. Pagdating ko ng Ateneo, ganun pa rin dahil Jesuit tayo. Agustinians ang Bacolod. Pagdating ko ng Zamboanga, Jesuit. Mga Jesuit naman yun. Puro mga lalaking eskwelahan ito ng Katoliko. Yung tinatawag nilang 7 ulo ng iglesia. Mababasa rin yung 7 ulo sa libro ng aklat. Yung 7 ulo na tinatawag pala, ito yung malalaking eskwelahan na Catholic, Lasal. Tingnan nyo, UST. Ano pa? Lahat ng mga school na hawak ng Rome, Vatican pa rin yun, kaya ang daming pera ng Rome. Biro mo yun, ilang estudyante sa UST. May mga paring umahawak doon. Yung kinikita na eskwelahan na yun,
pinapadala sa Roma. Dati, kikita mo ang pari, wala namang kotse, pero tingnan mo, binigyan na rin sila ng share ng Roma. Marami ng pera. Kaya sinweldohan na rin niya. Nakita niya yan. The Holy of Seas, ang tinatawag nila dun sa Roma. Nandun ang kapangyarihan. Nasa 80% ang, sa Pilipinas ang Roman Catholic. Ngayon, inuulit ko, bakit Roman Catholic, Pilipino? Kaya pang Roma yun eh. Diba? So, dahil sa matagal na nahawakan ng Kastila ang Pilipinas, yung mga sundalong ipinadala rito, mga sundalong nutusan ng Papa. Diba? Kasama na yung pag-discover, no? Ni Magellan. Sino si Magellan? Magellan isang Portuguese ito. Criminal pa nga, may record siya. Bakit siya pinadala? Kasi matapang siya eh. Pag di ka sumunod, di ka nakinig sa Biblia. Ganon din ang utos niya sa mga sundalo. Pupugutan ka ng ulo. Ano magagawa ng Pilipino? Isusunod na lang siya. 400 years tayo sinakop ng Kastila. Pero tingnan nyo, i-relate ninyo, ilang taon naging alipin ang mga Israelita sa Ehipto? 400 years din. Nakita nyo? History repeats itself. Kinasabi rin sa Biblia. 400, di ba 40 lang? 400 years. 400? 400 years. Hindi 40. Iba naman yung 40 days, 40 nights. Yung baha, 40 days yun. Pero yung pagsako, 400 years? Yung sa pag-ikot-ikot ng mga Israelita? 400. Kitarasahan sila? mm, Kala ko 40 years na. Ken, answer. 400 years 400 naging yun? alipin. Hindi 40? May 40, madali lang ang 40. Matagal na ng 400 years bago sila pinalabas ng Panginoon, sobra na. Nalipin sila. Nalipin sila 400 years. Ganon din sa Pilipinas. Tingnan nyo, Oh. Kaya nangyayari ito daw ang susunod pa na parehas na. Israel. Ang nangyari sa nagdaan, sabi ng Panginoon, Ay, mangyayari. hanap-hanap. Mangyayari. Hinahanap ng Panginoon ang nangyari sa nagdaan. Nakita niyo yan, yung mga milagro, no? Mga milagro ng Diyos, bakit nagkakatugma-tugma? Kung yung mga mathematician nga tinitingnan nila yung Biblia eh. Oh, 40 days, 400. Nakarelate, nangyayari dito sa ating panahon. Diba? Yung mga nangyayari ngayon, noon pa nakasulak na sa Biblia. Hinulaan ni Daniel, sabi niya, mangyayari kanya na marami ang tatakbo parito paroon. Wala pa namang sasakyan noong panahon nila. Pero ngayon, tingnan mo langit, ilang eroplano yung daan ng daan dyan. Tingnan mo ang highway, sa NLEX, pumunta ka dun, kung ilang libong sasakyan. Pero yun, sinabi na pala ng mga manghuhula nung araw. Nakita na nila ngayong panahon na ito. At kung mangyari yun, yun na yung sign ng kawakasan. Diba dati, telepono natin, pagka may long distance, pupunta ka pa sa RCPI ba yun, maliit na cubicle sa palengke. Long distance ka sa kamag-anak mo nasa malayo. O ngayon, Facebook ka na, may cellphone ka na. Kaya mo na mag-research. Diba? Pwede ka na mag-module. Diba? Yun, nahulaan na nung unang panahon pa yun, nung nangyayari doon. Ngayon, alam na ng mga manghuhula. So, yun yung mga miracles ng panahon. Development. Nung araw, ang sasakyan lang ng paniki, dumadaan sa Palarca, Kariton, Calesa. Nung high school na ako,
Meron ng pony, may sasakyan ng maliliit. Meron pang times nung araw wala pang saraduhan, bukas lang yun. So nakita yung development, nag-improve. Nag-improve dahil dumami ng tao kung saan-saan na yan. Pero yung pangyayaring ngayon, naisulat na ni Daniel noong unang panahon pa. Sana. Sa gawa, tingnan natin ang sinasabi sa gawa. Talastasin niyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Ipapagaling sila, mga apostol ng araw. No? Ang gawa, ang sumulat nito, si Saint Luke. Saint Luke ay isang doktor ng panahon ni Kristo. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Yung pangulo sa panulo, si Kristo yun. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Yun mo, taga doon siya. Ayaw nilang paniwalaan. Alak lang ng karpentero yan eh. Hanggang ngayon, marami pa rin mga atheists na hindi naniniwala kay Kristo. No? Pero sinasabi naman sa ating pananampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos. Mubuhat ng ginawa ang sanlibutan, kasama na ng Diyos ang Berbo. At ang Berbo ay nagkatawang tao. Yun yung mga sinusundan nating aral, di ba? At ang Diyos, sabi niya, may pangako. Gusto mong maligtas, sumunod ka sa Kanya. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, mapalad ang bumabasa at ang nakakinig ng mga tula ng Diyos. So, we are thankful na kahit papano naisisingit natin ang pagbubukas ng mga salita ng Diyos bago natin ipagpatuloy yung ating araw. Okay? So, God bless us all. See you tomorrow kung loloobin. Diba? Meron na tayong napag-aralan na bago. Kung loloobin ng Diyos. Okay? Thank you. That's our paksa for today.